Benedict, sino-sino ang ICI members na nagtungo dyan sa DOJ at may impormasyon ba kayo kung anong pakay nila? Magandang tanghali, Ella. Mag-aalas 10 ng umaga kanina nang dumating dito sa tanggapan ng Department of Justice ang ilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pagbaba ng sasakyan ay dumiretso agad sila sa Justice Hall. Kasama ni ICI Chairperson, Retired Associate Justice Andres Reyes Jr. ang ilang staff ng ICI para sa gagawing turnover dito sa DOJ. Una nang sinabi ng komisyon na magbibigay sila sa DOJ ng mga dokumento, ebidensya at mga naipong impormasyon kaugnay sa mga isinagawang investigasyon sa blood control anomaly. Ang ICI ay mayroon na lang hanggang sa katapusan ng buwan o March 31 para mag-operate. Sa press conference naman kanina, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang pondong inilaan sa ICI ay maaari pang gamitin ng komisyon hanggang sa katapusan ng taon. Yung pondo po na ibinigay po at inilaan sa ICI, ito po ay valid hanggang December 31, 2026. At kung may kinakailangan silang gastusin or bayaran for the winding up, maaari po nila itong gamitin. At ang mga pondo na hindi po nagamit, ibabalik po ito sa unappropriated surplus of the general fund sa National Treasury po. Samantala, bukod sa ICI, dumating din ngayong umaga si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV. Ayon kay Trillanes, maghahain siya ng panibagong reklamong multiple cyber libel laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines. Anya, bunsod dito ng patuloy na pagkakalat umano ng kasinungalingan ng mga dating sundalo laban sa kanya kung saan inaakusahan umano siya na tumanggap ng mali-malitang pera para sa International Criminal Court o ICC. Ella, bantari ni dating Senador Trillanes na hanggat patuloy ang kanilang pagpapalaganap ng kasinungalingan ay patuloy siya na magsasampa ng reklamo laban sa mga ito. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.